Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Mga robot na aso ginagamit sa Spain para hulihin ang mga pasaway na motorista. Babaeng Aita, kauna-unahang criminology board passer mula sa kanilang tribo. Netizen na tila tinarayan habang gumagawa ng paso sa Sagada Mountain Province, kinaaliwan online. Fur baby na malakas humilik, kinaaliwan ng netizens. At video game na The Sims magkakaroon ng live-action adaptation. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, robot dogs o literal na asong robot. Ito ang mga dapat yatang katakutan ng mga motorista sa bansang Spain dahil ang mga robodog na ito ang siyang ginagamit para manghuli ng mga pasaway na driver. May built-in camera ito at ginagamitan din ng remote control. Plano pa itong lagyan ng Artificial Intelligence o AI para sa kalaunan ay maaari ng gumana at humuli ng traffic violators. Kahit na walang kumukontrol dito, silipin ang mga istriktong robodogs sa bansang Espanya sa trending report ni Pamela Adriano. Dapat yatang maging mas maingat ang mga motorista sa bansang Espanya sa pagsunod sa mga batas trapiko dahil sa bagong bantay ng daan. Meet Robodog o literal na asong robot. Ito ang bagong manghuhuli ng mga lalabag sa traffic rules sa Malaga, Spain. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng trial patrol ang pulis sa naturang lugar. Ang Robodog na ito ay dinisenyo ng mga researchers sa University of Malaga sa nakalipas na 2 taon. Kanilang naisip ang paglikha ng robot dog para matulungan ang kapulisan, partikular na sa paghuli sa mga traffic violator. Makikita na kagaya ng aso, may 4 na paa rin ang robot, na sa ngayon ay remote-controlled pa lamang na siyang pinapagana ng 5G technology. Sa pamamagitan daw ng remote operation, magkakaroon ng image analysis at maaari pa itong makadetect ng mga delikadong sitwasyon. May kakayanan din ang Robodog na magbigay ng warning sa mga pedestrian kung may paparating na e-scooter na siyang ipinagbabawal sa naturang lugar sa Spain. Pero ayon sa mga lumikha nito, kalaunan daw ay lalagyan nila ang Robodog ng Artificial Intelligence o AI para gumana ito kahit hindi na kinokontrol. Sa ating next viral story, bakit galit? Yan na lamang ang tanong ng lalaking ito mula Tarlac matapos siyang tila pagalitan habang tinuturoang gumawa ng paso sa isang tourist spot sa Sagada Mountain Province. Ang naging reaksyon ni Erap at ang mga mini-sermon ni Lola tutukan sa trending report ni Millie Borja. Separate natin. Huwag mong itusok. Huwag mong... sandali. Huwag mong itusok. I-separate mo lang siya palabas. Ay, ako na lang. Ayokong ano. Ang hirap kong hilain ng kamay mo kasi matigas. I-relax mo lang. I-relax mo. Huwag mong igalaw. Ba't kumaganyan?
Yan ang mga sermon na natanggap ng netizen na si Erap Gutierrez mula Tarlac nang bisitahin nito ang kilalang tourist spot sa Sagada Mountain Province. Sa video, makikitang tila tinatarayan siya ni Lola habang tinutulungan itong gumawa ng sarili niyang paso. Pero imbis na mainis, laugh trip ang hatid ng pangyayaring ito kila Erap at sa mga kasama niya. Naiintindihan niya naman daw ang approach ni Lola sa pagtuturo dahil maedad na ito. Kaya naman kahit tila pinagagalitan na, go pa rin ito ng go. Pag-amin ni Erap, matigas daw kasi ang kamay niya at mahaba pa ang kuko kaya hindi rin siya makapag-focus sa paggawa. Hashtag for the experience lang daw talaga ang pagpunta niya rito bilang na-inspire siya nang ma-feature ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang nasabing lugar sa kanyang promotional video para sa pageant. At kahit tila masungit si Lola, may mga pagkakataon naman kung saan kino-comment siya nito sa tuwing tama ang ginagawa ni Erap. Sige pa, sige. Very good. Okay, release your hand. Oh, yan. Naka-relax siya. Very good. Good job. Gapang battery. Very good. Ang viral video, nakuha naman ang kiliti ng netizens. Kaya naman umabot na ito sa 3 million views, higit 100,000 reactions at 11,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating kwentong pampag-good vibes, snoring Shih Tzu. Kapag tayo ay natutulog, hindi talaga natin maiwasan ang paghilik, lalo na tuwing pagod sa trabaho o pag-aaral o gawaing bahay. Pero paano kung makarinig ka ng humihilik pero hindi galing sa tao, kundi aso? Yan kasi ang kwento ng Shih Tzu na kinaaliwan ngayon ng netizens. Paglalarawan pa nga ng kanyang fur mom, daig pa raw nito ang barko sa lakas humilik. Ang malabarkong paghilik ng fur baby, panoorin sa trending report ni Liway Abbas. Kuhang-kuha ng fur baby na ito ang kiliti ng netizens matapos mag-viral ang video nito kung saan ay huli sa camera ang napakahimbing niyang pagtulog. Ang fur mom na si Sheila, hindi na pinalampas ang moment kaya naman naisipan niyang i-record ang paghilik ng kanyang alagang Shih Tzu. Paglalarawan pa ni Sheila, dinaig pa ng kanyang fur baby ang barko sa lakas ng hilik nito. Saad pa niya sa caption, malakas na nga ang hilik ng kanyang asawa, hindi rin naman nagpapatalo ang kanyang alaga. Kaya naman hindi rin nakaligtas ang pangmalakas ang hilik ng Shih Tzu na ito sa mga pabirong komento ng netizens. Sabi ng isa, tila yata provider ng pamilya ang aso na ito sa lakas ng kanyang hilik. Hirit pa ng isa, grabing pagod naman daw ang naramdaman ng fur baby at tila araw-araw natatrabaho ng overtime. At nagtanong pa nga ang isa kung saan ang biyahe ng barko. Ang video ng snoring Shih Tzu na ito ay humakot na ng mahigit 300,000 views at mahigit 50,000 likes sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, itaas ang bandera. Make way for the pride of Mag-Indi Tribe. Isa na namang milestone ang nakamit ng kapatid nating Aita matapos itong kilalanin bilang kauna-unahan mula sa kanilang tribo na nakapasa sa criminology licensure exams. Kilalanin si Lady Duya sa trending report ni Arnold Herrera. Mangarap lang ng mangarap kasi hindi tayo babae lang o Aita lang. Ito ang sinabi ng kapatid natin mula sa tribong Aita na si Lady Anduya. Pangalan pa lang, tunay ngang she's the lady.
Mula kasi sa higit 15,000 pumasang examinees, si Lady lang naman ay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang criminology board passer mula sa kanyang tribo nito lamang Pebrero. Laking Porac, Pampanga, proud niyang iwinagayway ang watawat ng tribong Magindi sa tagumpay na ito. Sa katunayan, estudyante pa lang siya ay kinakitaan na ito ng husay at potensyal. Humakot ito ng kaliwat ka ng pagkilala tulad ng Most Outstanding Criminology Intern, Service Award, at Best in Thesis Award sa Central Luzon College of Science and Technology. Maliban dito, isa rin siya sa mga ipinagmamalaking scholar ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Samantala, umani rin si Lady ng samot-saring papuri mula sa mga netizen. Gayunpaman, binigyan din niya na ang tagumpay niya ay hindi dahil sa siya ay babae o katutubo, kundi dahil siya rin ay isang tao, gaya ng marami na kayang abutin ang kanyang pangarap. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, isa ka ba sa mga nawili sa paglalaro ng The Sims? Kung oo ang sagot mo, para sa iyo ang balitang ito dahil ang sikat na video game magkakaroon na rin ng live-action adaptation. Ang kwentong The Sims sa big screen, tutukan sa showbiz report na ito. Mula sa computer game world, mapupunta na sa big screen ang sikat na larong The Sims. Batay sa ulat ng international news outlets, magsasani puwersa ang Lucky Shot Production Company ng aktres na si Margot Robbie at Vertigo Entertainment ng American film producer na si Roy Lee. Si Kate Herron, direktor ng Marvel series na Loki, ang sinasabi magdedirect ng naturang pelikula kasama si Bryony Redmond bilang co-writer. May involvement din nila sa bubuing film ang American video game company na Electronic Arts. Ang The Sims ay isang live simulation video game. Kabilang ito sa listahan ng best-selling video game franchises of all time matapos bumenta ng mahigit 200 milyong kopya mula nang una itong ilabas taong 2000. Year 2014 ang i-release ang pinakahuling installment ng naturang video game na The Sims 4. Marami namang netizens all over the world ang excited na mapanood sa big screen ang video game na kinalakihan ng marami. Para sa DZRH TV, ito po ang niyang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang nakaka-proud at feel-good na trending balita ng ating kapatid na Aita. Ayan po, nagaling po sa isang tinatawag natin na indigenous people, so tribo. Diyan po sa may Pampanga o malapit po dyan sa Zambales. Siyempre, malaking accomplishment po ito, lalong-lalo na po at malaki po ang challenges o hamon po na kinakaharap ng mga indigenous communities po natin dito sa bansa. At syempre, alaman po natin na kailangan din po ng konting tulong galing po sa pamahalaan, sa mga LGUs at maski po sa mga komunidad malapit po sa kanila. Kaya naman po, pagka-successful po ang isa nilang katribo, I'm sure po may inspire din po ang iba, lalo na mga kabataan sa tribong yon. Alam naman po natin na kailangan din naman po nila na matuto, mag-aral at sumabay po sa makabagong panahon para makasurvive naman po ang kanilang pamilya at magkaroon din po sila ng madignidad po na hanap buhay. Kaya naman po, hindi lang po ang Aita, kundi marami pa po tayong iba't ibang mga minority groups, mga tribo, at syempre mga indigenous peoples and communities. Pahalagahan din naman po natin sila dahil po syempre ang kanilang kultura, ang kanila pong mga kinagisnan at tradisyon mahalaga sa kanila, pero at the same time, kailangan tulungan din po natin sila na kumbaga makatransition sa makabagong panahon. At syempre dahil nga po dyan, ay hindi naman po sila naiiba dahil kapwa rin po natin sila mga kababayan at kapwa rin po natin sila Pilipino. So congratulations po sa ating bagong criminologist at kung ano man po ang iyong ambisyon, pangarap sa buhay, I'm sure matutupad yan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News.
At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.